Sound. Good morning po sa ating lahat. Kumusta po kayo lahat? Let's all stand up po. Before po tayo magsimula, pa-turn off po ng phones natin and let's focus our hearts to God. So let's start na po. Let's bow down our head and close our eyes. Lord God, maraming salamat po sa binigay niyo pong bagong araw sa amin, Lord God. Lord God, maraming salamat din po dahil nakarating po kami ng safe dito, Lord God. Lord God, yung mga people po na paparating pa lang po dito sa church, Lord God, ikaw pong mag-guide sa kanila, Lord. Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan, Lord God. Lord God, lahat din po ng manonood sa amin, Lord God, bigyan niyo po sila ng katahimikan na place, Lord God. Lord God, this praise and worship for you, Lord God. This is all for you, Lord God. This day is all for you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. focus our hearts and mind to our God. Lord God, I know you're here, Lord God,
Wala. Sound? Wala. Meron? Sige. Sound check. Sound. Yun. Ngayon po ay first Sunday of the month. Expect po natin na tayo ay mag-celebrate ng communion. I-ready po natin ating mga sarili mamaya ng kaunti. At dahil po ngayon ay first Sunday of the month, bago po ang ating preaching, inayahan ko po ang lahat na batiin natin ang mga may birthday at mayroong anniversary. Sige, Ate Rachel, Yan si Chloe. Chloe, happy birthday. Saka si Diana. Si Ate Diana. Happy birthday. Teka, pakibalik nga. Dihoyan na yan Oh, yan. Diana, happy birthday. Tapos, si Imay. Yan. Imay, balik ka na, Imay. Sabigan. Sige. Next, si Brother MJ. Happy birthday. April 4. Sister Lisa. Happy birthday, Sister Lisa. Bilas. Uy, si Sean. Happy birthday din kay Sean sa April 16. Ilan taon ka na, Sean? Tapos si Ake. Okay, balik ka din. Yan. Kapatid ni Sister Klang. Happy birthday, bro. Sister Lita. Uy! April pala, Sister Lita. April 18. Si RJ. Happy birthday, bro. Balik ka din. Si RJ. Yung Sige. Bro, happy birthday. Tapos, yung baby ni Brother Ake, si Kisha, April 27. Tapos, Sister Tess, 28. Ang dami yung birthday ngayon, Happy birthday po, Sister Tess. Tapos, si Ice. Yan, si Ice. April 30, Ice. Tama mo si Trisha. Sino tayo ulit? Next, anniversary. Dalawa lang po yata ito. Si Brother MJ, Sister Gladys. Happy birthday, Sister, Brother. At saka, ayan, Sister Tere, at si Brother Rick. Happy anniversary po. Ayan. Pag-pray po natin sila. Panginoon, maraming salamat po sa mga kapatid namin na nagsi-celebrate ng birthday at saka nilang kanilang wedding anniversary ngayong month ng April. We are so blessed, Panginoon, na kapatid namin sila dito sa LTM. They are truly blessings for us. Dalangin namin, Lord, na igawad mo po yung pagpapala mo po sa kanila. Gamitin mo sila bilang instrumento mo para lalo kang mag-glorify. Nararapat lamang na gamitin namin ang aming buhay para mapapurihan ka. Dalangin namin, Panginoon, sa isa pang taon na binigay mo po sa kanila, nawa ay maglalong lumiwanag ang presensya mo sa kanilang buhay para mag-radiate ang Kristo sa aming mga buhay sa pamamagitan nila. Bigyan mo po sila, Lord, ng kapayapaan ng puso, ng assurance, ng pagsama mo sa lahat ng pagkakataon. Dalangin namin, Panginoon, na lalong uminit ang kanilang pananampalataya sa iyo. At sa pamamagitan ng pananampalataya ngayon ay ma-encourage ang buong church ng LTM. Maraming salamat sa kanila. Maraming salamat din po sa iyo na nagbigay ng buhay sa aming lahat. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po. Labas yung ating slide.
The last time, we talked about the Romans. Sabi natin, ito ay sinulat ni Pablo. Tapos, si Pablo sumulat sa isang church na hindi pa niya napupuntahan o hindi pa niya nakikilala during that time. At ang sabi, base doon sa pag-aaral natin noong nakaraan, si Pablo ay nagkaroon ng desire na sumulat kasi merong problema yung Roman Church. Sabi din natin, as a matter of review, para makita natin konteksto kung bago natin aralin talaga tong Romans 14. Sabi natin, during the time ng isang emperor, pinaalis ang mga Hudyo sa Rome kasi sila yung nagiging cause ng kaguluhan. Pero nung namatay yung emperor na yon, nagsibalik yung mga Hudyo sa Rome. Tapos, iba doon sa mga Hudyo na bumalik sa Rome, they are Christian Jews. At ito na yung sinusulatan ni Pablo. Pagbalik nila doon sa existing na mga churches, medyo sanay na yung mga Gentile Christians na nawala sila. Tapos nung bumalik sila, nagkakaroon ngayon ng friction. Kasi itong mga Jews, meron set of standards, tapos meron ding set of standards ng culture, itong mga Gentile na mga Christians. Slide number 2. So ngayon, para magkaroon pa tayo ng mas malalim pa na pagkaunawa, intindihin natin yung pagkakasulat ni Pablo sa Romans para mas ma-absorb natin. No po? Ang unang chapter ng Romans, nakikita natin dito, si Paul ay sumusulat sa God's people. Una niyang binigyan ng emphasis ang mga Gentiles. Next slide. Sabi niya, sa Romans chapter 1, verse 6 and 7, you are included among those Gentiles who have been called to belong to Christ Jesus. Kinakausap niya yung church. Sabi niya, kayo yung mga Gentile, but you belong to Christ Jesus. I am writing to all of you in Rome who are loved by God and are called to be His own holy people. So dinidefine lang muna ni Paul doon sa unang chapter, I'm writing to you the Gentiles. Although kayo ay Gentiles, kayo ay tinawag. Jesus Christ, you belong to Jesus Christ. Called to be His own people. So dito, definite si Paul na gusto niyang iparamdam sa mga Gentiles na hindi lang kayo basta Gentile, kayo ay tinawag ni Kristo. Next. Sabi ni Paul, God has chosen you, Gentiles. Yun ang assurance ni Paul. Tinawag kayo ng Diyos. Pinili kayo para maging holy people. Sa 17, this good news tells us how God makes us right in His sight. Pinapaliwanag ni Paul na ang Diyos daw ay gumawa ng paraan para maging maayos yung standing natin sa harapan ng Diyos. Sabi doon, God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. So sa pamagitan ng pananampalataya, kaya nagiging mabuti tayo sa harapan ng Diyos. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. Kung meron man tayong salvation, na-enjoy man natin yung salvation kay Kristo, yun ay dahil sa ating pananampalataya. Yun ang sinasabi ni Paul sa mga Gentile. We have the righteousness in front of God kasi meron tayong faith. Ganun siya kahalaga. You are made right in God's sight because of your faith. Yun yung link ng mga Gentile papunta sa Diyos.
Hindi sila yung lipi ng mga tao na inilabas ng Diyos out from Egypt. Pero sa harapan ng Diyos, they are righteous dahil sa pananampalataya. At ganoon din tayo. Tayo ay mga hentil. Naging mabuti yung stand natin sa harapan ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Ganon po siya kahalaga. Sabi sa 18, but God shows His anger from heaven against all sinful. Sinasabi kanina ng Diyos, sa pamamagitan ni Paul, pinili ng Diyos yung mga Roman Christians. Tapos, sa pagpili niyang yon, sila ay naging righteous sa harapan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Pero, sabi niya dito, God shows His anger from heaven against all sinful. Pinili niya. Nagiging righteous tayo. Pero yung other side, ayaw pa rin ng Diyos ng sinful people. Ng wicked people. Sabi dito, God shows His anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness. God opposes wickedness among their ranks. So, yung sinasabi ni Paul, Gentiles, you're special. Pinili kayo ng Diyos. Tayo yun. Pero, hindi dahil tayo ay hentil. Tayo ay special sa harapan niya. Pinatawad tayo dahil sa ating pananampalataya. Ayaw pa rin niya ng wickedness. Ayaw pa rin niya ng sin. And then, chapter 2, ay mababasa naman natin ang address ni Paul sa mga Jewish Christians sa Rome. Sabi niya, next. Sa Romans chapter 2, verse 17, yung unang chapter, papunta siya sa mga Gentile. Kinakausap niya mga Gentile. Sa chapter 2, ang emphasis naman niya ay sa mga Jewish people. You who call yourselves Jews are relying on God's law, and you boast about your special relationship with Him. Siyempre, nakaka-proud yun, di ba? Chosen people sila. So, ito yung ina-address ni Paul. Sabi nila, special sila kasi sa kanila binigay yung law. 25 and 26, the Jewish ceremony of circumcision has value only if you obey God's law. But if you don't obey God's law, you are no better off than an uncircumcised Gentile. Pinagkakama po rin nila na sila yung mga people na tinuli. Kasi yung pagtutuli ay sign ng kanilang covenant. Na sila ay pinili ng Diyos. Pero sabi ni Paul, kahit na kayo ay mga tuli, kung hindi nyo naman sinutupad, if you don't obey God's law, you're not better than the Gentiles. And if the Gentiles obey God's law, won't God declare them to be His own people? So makita natin dito, pinapakita ni Paul sa mga Jewish people that you are special kung kayo ay nag-o-obey sa God's law. Hindi dahil sa lahi ninyo. Hindi racist si God. Ang gusto ni God, sundin natin kung ano yung kinakailangan nilang gawin. 28. For you are not a true Jew just because you were born of Jewish parents or because you have gone through the ceremony of circumcision. Hindi ka isang tunay na Hudyo dahil lamang sa lineage, dahil ang mga magulang mo ay Hudyo, o dahil nagpa-circumcise ka na. No, 29, a true Jew is one whose heart is right with God. So mapapansin natin, ang laging ina-emphasize ni Paul ay dapat right yung puso natin sa harapan ng Diyos. Dapat lagi tayo nagpapacheck sa Diyos. Dapat meron tayong faith. Meron tayong pananampalataya sa Diyos. The true circumcision is not merely obeying the letters of the law, rather it is a change of heart produced by the Spirit.
So change of heart, kasi nanampalataya ka, nagkaroon ka ng change of heart, tapos yung change of heart na yun, hindi lang sa sarili nating kagustuhan. It is produced by the Spirit dwelling in us. So it is a spiritual transformation. You obey the law. You obey God because the Spirit leads you to obey. And a person with a changed heart seeks praise from God, not from people. Maghanap man siya ng kapurihan, kapurihan na nagmumula sa Diyos, hindi mula sa tao. So makita natin yung kondisyon ng dalawang kultura na meron sa Rome. Mga Gentile, mga Romano na merong pananampalataya kay Kristo, sila yung mga Hentil, they have practices. Tapos meron mga Hudyo na nananampalataya din kay Kristo at meron din silang set of practices how to live their life. At isa na doon, kung ano yung kinakain nila, paano nila ituring yung special day sa Panginoon. At mamaya makikita natin yon. Slide 13. Ang galing. Then, what's the advantage of being a Jew? Ano advantage ng pagiging Jew? Is there any value in the ceremony of circumcision? Sabi niya, yes, there are great benefits. First of all, the Jews were entrusted with the whole revelation of God. So, hindi din natin pwedeng sabihin na walang kabuluhan yung pagiging Hudyo nila. Mahalaga pa rin yun kasi sa kanila ipinagkatiwala yung law ng ating Panginoon. 9. Then, should we conclude that we Jews are better than others? So dahil tayo ay mga pinili, sabi ni Pablo, tandaan natin si Pablo ay isang Hudyo, in-include niya yung sarili niya. So ibig sabihin dahil ba tayo mga Hudyo, we are better than the Gentiles? Sabi niya sa 9. Not at all. For we have already shown that all people, whether Jews or Gentiles, are under the power of sin. So that is the issue, kasalanan. Hudyo ka man o Hentil, nagkasala. At dahil sa kasalanan, hindi tayo righteous sa harapan ng Diyos. Sabi niya dito, no one is righteous, not even one. So sinasabi ni Paul sa church ng Rome, nagmamapuri kayong mga Hudyo kasi kayo chosen people. Pero sinasabi niya dito, pero talaga sa harapan ng Diyos, lahat tayo nagkasala. Walang matuwid, kahit daw isa. 23, for everyone has sinned. We fall short of God's glorious standard. So ibig sabihin, lahat included. Lahat ay nagkamali, nagkasala. Walang papasok sa standard ng Diyos. Pindot. Alam po ninyo, ito ay madalas na ginagamit ng mga nag-evangelize. Para makita natin, alam po ba ninyo na meron tinatawag na Romance Road? Sa pamamagitan lamang ng Book of Romans, ma-introduce mo yung kaligtasan sa tao. At sana itong pag-aaral natin sa Book of Romans, magkaroon tayo ng idea. Ano ba yung nangyayari? Pag sineshare natin to, sana ma-invite natin na, eto pala yun. May problema pala sila na ganun. Kaya pala sinasabi ni Pablo na pantay-pantay tayong lahat. Kasi lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Lahat tayo hindi worthy sa Panginoon. 23 sabi niya, lahat may kasalanan. We fall short of God's glory. We failed to reach God's standard. And in 24, yet God in His grace, sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon, yet God in His grace freely makes us right in His sight. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para maging okay tayo sa Kanya.
He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sin. Pinalaya tayo sa kabayaran ng ating kasalanan. God provided a way so we can be right in His sight. Walang makakapag-boast, walang makakapagmalaki na masasabing, naging banal ako o naging karapat-dapat ako na mapunta ko nasaan ng Diyos kasi ito yung ginawa ko. Kasi nag-donate ako ng napakalaking halaga. Kasi sinakripisyo ko yung sarili ko. Kasi nag-serve ako ng walang humpay. Hindi po ganon. Naging okay tayo sa harapan ng Diyos kasi ang Diyos ang gumawa ng paraan para tayong lahat ay maging right sa Kanyang harapan. God provided a way so we can be right in His sight. 30, there's only one God, and He makes every people right with Himself only by faith, whether they are Jews or Gentile. We have nothing to boast of ourselves because God made us righteous. Dito sineset ni Paul sa unang 3 chapters ng Romans na pantay-pantay kayong lahat na nandyan sa Rome. Sinasabi ni Paul yung karakteristik ng mga Gentile at characteristics ng mga Jewish Christians. At sinasabi niya, sa totoo lang mga kapatid, walang dapat magmalaki sa atin. Kasi lahat tayo ay nagkasala. Pero ang Diyos, minarapat niya na maging righteous tayo sa harapan niya. Dahil lamang sa ating pananampalataya. Ganun kahalaga yung faith. Ganun kahalaga yung pananampalataya natin sa Diyos. So, yung problema nila sa Rome, kailangan matreat. Kasi, sabi ni Paul, kung babasahin din natin ang first chapter ng Romans, sabi niya sa mga Gentiles na nandun, naging prominent kayo sa mundo. Kasi kinikilala nila yung may mga mananampalataya diyan sa Rome. Kaso, yung mga mananampalataya na yon, nagsama-sama ni Hudyo at saka yung mga Gentile Christians, nagkakagulo sila. Nagkakaroon sila ng hidwaan. Dapat iisang church lang sila na may iisang purpose, maluwalhati ang Diyos, mapakilala ang si Kristo sa sangkatauhan. Pero sila mismo sa loob ng church, nagkakaroon sila ng problema. At ito yung resolve ni Pablo. Ito yung gusto niyang i-resolve. Next slide. Paano ba natin dapat itrato ang bawat isa? Baka kasi nafo-focus tayo sa ministry. Babalik ko lang po dito, reflection po ito. Baka nafo-focus tayo sa ministry, nakakalimutan natin kung paano dapat tayo maging unified. How to be harmonious bilang isang church. Paano ba natin i-treat ang bawat isa? Yes, we praise God, pero yung manifestation natin ng pananampalataya natin ay dapat nararamdaman din ng mga tao sa paligid natin. Hindi lang sa church, pati sa mga bahay natin. Bago natin ituloy yung ating pag-aaral sa Bible, may maliit po akong papasagutan sa ating lahat. Pindot. Tingin ninyo, alin ang mas mabigat? Yung nasa kaliwa o yung nasa kanan? Lida, alam mo na to eh. Tahimik ka na lang ha. So makita natin, magkaiba na po. Magkaiba yung klase ng bato. Isang maitim tsaka isang maputi. Isang madami tsaka isang dadalawa lang. Ang tanong ko, which is heavier? Next. Meron po isang game. Hulaan natin kung sheep ba o goat. Ano po to? Sure? Goat. Itong kabila, dog. Ay, hindi dog. Sheep. So, kita natin, no, parang alambot ng ano nila, ng
Ano yun? Lambot nung kanyang fur. Ang tawag ba doon? Yung balahibo niya, lambot. Tapos ito naman, parang medyo brusko, no? Tignan natin yung kasunod. Sabihin natin kung sheep ba o goat yung kasunod na slide. Pendot. Ayan. Ano yan? Mukha siyang sheep ba yan o goat? Tingnan natin yung sungay. Ilan yung sungay? 4. Dami naman. Shoot na yan, shoot. Tapos, batik-batik siya. Di ba yung kanina natin nakitang sheep, parang ang linis niya, parang fluffy siya tignan. Tapos ito, alam po ninyo, ito yung tinatawag na Jacob's sheep. If you read Genesis, si Jacob ay nakipag-deal sa kanyang biyanan na lahat ng spotted na mga sheep mapupunta sa kanya. Tapos yung mga pure mapupunta sa kanyang biyanan. Ito po ay tinatawag na Jacob's sheep. So, ano siya? Sheep. So, sheep po siya. Kung meron kayong duda, pwede niyo po i-google. Next. Sheep or goat? Mukha na siyang goat, no? Ito po yung pangalan niya. Manslaughter. Yan po ay sheep pa din. Sheep pa rin po siya. Pinili ko po siya dyan kasi nadaya ako eh. Nung tinitignan ko siya, mukha siyang sheep. Mukha siyang goat. Para sa akin sa perspective ko. Next po, eto na. Ito, maitim pa pati yung mukha. Navajo Shuro. Sheep pa din po siya. Kahit mukha ang tapang-tapang niya. Kasi di ba ang idea natin ng sheep, yung fragile, di ba, yung malinis, parang bulak. Sheep pa rin po yan. Next, ito na po yung huli. Kita niyo yung sungay nila? Inikot-ikot pa. Sheep pa din po siya. Kahit mukha silang goat. Next slide. Para saan yung game ng sheep of goat? Sheep or goat? Minsan nadadaya tayo ng kung ano yung nakikita lang natin. Preferences natin. Kasi ang alam ko talaga yung mga sheep, wala naman silang mga sungay eh. Tapos pinakita mo sa akin, Pastor, 4 pa yung sungay. Tapos yung isa pang pinakita mo, ang itim pa ng mukha, nakakatakot. Sheep ba talaga yon? Sheep po talaga sila. Pero ito lang po ipapakita ko. Kaya ko pinakita yung mga slides na yon. Gusto kong malaman natin na kung minsan meron tayong mga failures. Nagja-judge tayo base lang sa impression natin. Nakukulangan tayo ng pag-aaral ng sitwasyon ng iba. Pero kung gusto niyo pong malaman kung paano mas madaling makita kung alin ang sheep or goat, pindot. Karamihan po sa mga sheep, nakababa yung kanilang tail. Yun po. Tapos karamihan naman sa mga goat, nakaangat. Mapapansin po ninyo, yung mga sheep, grass po yung kinakain nila. Nakayuko sila lagi. Yung mga goat naman, kumakain po yan kahit mga shrub. Sila po yung mga umaakyat ng mga mababang puno. Mas prefer nila yung mga nakaangat. Kaya madalas makasira ng property ang mga goat kasi malilikot sila. Kaya tignan natin, balikan mo nga, Rachel. Back. Forward yan eh. Back. Atras. Back. Sige, forward na lang. O sige, pindot pa. Ayun. Ayan, mapapansin natin, no? Itong raka, nakababa yung kanilang buntot. Hindi naman po lahat sila ganon. Pero
kung gusto natin ma-identify agad sila, makikita natin na nakababa yung buntot po nila. Karamihan po sa kanila. Yung normal nila, ganon. Sige, next na natin, Rachel. So may bato ulit. So which is heavier? Pindot. Ayan. Pantay lang sila. Minsan talaga nakakadaya yung kulay o yung bilang. Ano ba pinuprove mong pastor? Next. The sheep or goat and the illustration of the stone show us that looks are deceiving. We cannot rely entirely on our personal perceptions. Kahit sa time na nung sumulat si Pablo sa mga Romans, yung perception ng mga Gentiles, pang Gentile lang. Yung perception naman ng mga Jewish people, pang Jewish lang. Kasi they came from different background, from different cultures. Pero tandaan natin, we practice the Christian culture. Yung kultura na dinidikta ng Bible. Bilang tayo isang church sa LTM, we practice what the Bible says us to do. We may be deceived by our own eyes or our own preferences. In case of differences, nag-advise si Paul sa Romans. Ito ang sabi niya. Next. Let's stop condemning each other. Decide instead to live in such a way that you will not cause another believer to stumble and fall. Namnamin nga natin yon. Sabi ni Pablo, stop condemning each other. Decide instead. Instruction po siya. Decide instead to live in such a way that you will not cause other believer to stumble and fall. Bago ka man o datihan na. Ito yung dapat nating gawin. Huwag tayong maging sanhi para mag-stumble ang iba pang believer. We should maintain harmony within the church. Maaring matagal na tayo nagsisilbi. O maaring bago tayo, kai-invite pa lang sa'yo. Or kabataan ka na nagsisimula pa lang maintindihan yung principle ng Bible. This is the instruction to every one of us. Decide to live in such a way that you will not cause another believer to stumble and fall. Huwag kang maging hadlang para ma-stumble ang iba pang believer. Simulan natin sa Romans chapter 14 verse 1. Accept other believers who are weak in faith. So sa church, mayroong mga believers na weak pa talaga sila. I-accept natin yon. Kahit matagal na sila o bago sila, i-accept natin. Kasi si Paul sinabi niya mayroong mga weak ang pananampalataya within your ranks. Weak sila in faith. Pero sabi kanina kasi, basta may faith, righteous na siya sa harapan ng Diyos, no? Pero weak pa siya. Accept other believers who are weak in faith and don't argue with them about what they think is right or wrong. Sa tingin mo, yung kapatid mo ay mahina pa sa pananampalataya, huwag ka nang makipag-argue sa kanya. Kasi hindi kayo magkakaabutan. May issue sila tungkol sa pagkain. Next. Yung iba kumakain ng karne lang. Yung iba kumakain ng karne at gulay. Yung iba naman ay gulay lang. Yung iba ayaw ng chicken. Sige. 14 verse 2. For instance, one person... may binubulong sila sa likod Pag-aawayan pa ba natin to? Number 2, verse 2. For instance, one person believes it's all right to eat anything.
But another believer with a sensitive conscience will eat only vegetable. Ang usapan po dito ay hindi health no po. Hindi health ang issue nila. Ang issue nila dito yung konsyensya. Something spiritual. Yung iba daw, ang iniisip, lahat pwede niyang kainin. Yung isa naman, sensitive yung conscience niya at sa tingin niya, vegetable lang yung dapat niyang kainin. 3. Those who feel free to eat anything must not look down on those who don't. Kung sa tingin mo lahat pwede mong kainin, wag mo naman i-look down o maliitin yung limitado yung kanyang kinakain. Yan na, nagtatanggol kita. Biro lang. Ang sabi nito, Bible, wag daw natin husgahan. Tandaan po natin yung kanina sabi ni Paul, wag tayong mag-condemn ng other believers. Dito, sineset ni Paul yung difference nung cultural, sineset ni Paul yung cultural differences ng dalawang set of people na nasa church, Gentile and Jews. Yung mga Jews kasi, hindi sila kumakain ng baboy. Hindi sila kumakain ng hipon. Hindi sila kumakain ng mga clams. Yung mga bagay na tinuturing sa Levitical law na marumi. Tapos, yung mga Gentiles, syempre, they eat everything kasi wala naman silang law patungkol doon. Sabi ulitin natin, those who feel free to eat anything must not look down on those who don't eat. And those who don't eat certain food must not condemn those who do. So, ibig sabihin, it's vice versa. Yung hindi kumakain yung limitado ang kinakain, wag husgahan nung lahat nakakain niya. Ganon din naman, kung titignan nung limited lang yung kinakain niya, tapos tinitignan niya yung lahat kinakain, wag mo din man samain yung ginagawa nila na kinakain nila lahat. Sabi dito, for God has accepted them. Paano daw sila in-accept? Sa verses 1 and 2, tsaka sa 3, ang sabi doon, in-accept sila dahil sa kanilang faith. Tama ba? Nakakaintindihan ba tayo? Yun ang sinabi ng Bible. Hindi dahil sa ano yung kinakain at hindi nila kinakain. Sabi dito, you must not condemn those because God has accepted them. 4. Who are you to condemn someone else's servant? Kaninong servant ba yan? Servant yan ng Diyos. Huwag mo silang i-condemn. Their own master will judge whether they stand or fall. And with the Lord's help, they will stand and receive His approval. Accountable siya sa kanyang master. Who are we to condemn someone else's servant? Meron pa silang isang issue, maliban sa pagkain. Yung second issue naman nila, yung day of worship. 5. In the same way, some think one day is more holy than the other. Yung iba sa kanilang palagay, mas holy ang araw na to kumpara sa isa. While others think every day is alike. Pare-parehas lang naman dun sa iba naman. You should each be fully convinced that whichever day you choose is acceptable. 6. Those who worship the Lord on a special day, do it to honor Him. So if they decide to worship the Lord on a special day, gawin mo yon to honor God. Not because of the day, but because of the Lord. To bring honor to God. Those who eat any kind of food, do so to honor the Lord. Makita natin yung parallelism ng katuwiran na binibigay ni Paul. Ang issue dito ay we should honor the Lord. Sa pagpili ng araw o sa kinakain natin, we should honor the Lord. Those who refuse to eat certain food also want to please the Lord. So sa iba naman, ayaw nilang kumain kasi gusto nilang i-please din si God, i-honor si God, and give thanks to God. So hindi natin dapat gawing issue yung mga bagay. Nakaparis no kasi magkaiba lamang tayo ng preferences. Ang mahalaga, we honor God. 7, for we don't live
for ourselves or die for ourselves. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. At hindi rin tayo namamatay para sa sarili lamang. If we live to honor the Lord. And if we die to honor the Lord. Yun yung mahalaga. So whether we live or die, we belong to the Lord. That's why kailangan natin magkaroon ng harmony para ma-honor natin ang Panginoon. Kung minsan mahirap magkaroon ng harmony sa mga taong mahirap pakisamahan. Pero gawin mo pa rin. Kasi gagawin natin siya to honor the Lord. Extreme na nga ito eh. Sinabi ni Paul, kamatayan. Kung minsan hindi pa rin naman kamatayan yung pagpasensyahan mo yung kasama mo sa bahay na Kristiyano din. 10 and 11. So why do you condemn another believer? Why do you look down on another believer? Remember, we will all stand before the judgment seat of God. Lahat tayo haharap sa harapan ng Diyos. Bakit natin kailangan pa i-condemn ang ibang believer? The scripture says, as surely as I live, says the Lord, every knee will bend to me, and every tongue will declare allegiance to God. 12. Yes, each of us will give a personal account to God. Lahat tayo ay mananagot sa Diyos. So let's stop condemning each other. Ulitin natin sa isip natin. Let's stop condemning each other. Decide instead to live in such a way that you will not cause another believer to stumble and fall. Yung parating pagkokondem ng ibang tao ay nagagawa ng taong matigas ang puso. Huwag nating hayaan na maging matigas ang ating puso. Makinig tayo sa instruction ni Paul. 14. I know and I am convinced on the authority of the Lord Jesus that no food in and of itself is wrong to eat. But if someone believes it is wrong, then for that person it is wrong. 17. For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. So this is what matters, that we live a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. Nararadiate ba natin yan sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Nakikita ba ng mga tao sa paligid natin na dahil sa Holy Spirit, we have the joy, we have the peace, at meron tayong kabutihan sa ating buhay. May nagagawa ba tayong kabutihan sa buhay natin? Do people see us peaceful dahil merong Holy Spirit sa buhay natin? If you serve Christ with this attitude, you will please God. So if we want to please God, gawin natin yan. Live a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. We should desire for it. God, I want to please you. I want to experience your guidance through the Spirit. At sabi dito, kung ganito daw yung attitude natin sa pagsaserve natin kay Christ, we will please God and the others will approve of you too. Ibig sabihin, sa harapan ng Diyos, magiging okay ka, at sa harapan ng society, okay ka din. Let us therefore make every effort. So meron tayong gagawin. Make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Kung ano yung beneficial sa atin bilang isang church. Tandaan natin, ang church natin ay nandito sa Marikina. Pero pag uwi natin sa mga bahay natin, church pa din natin yon. Yun yung smaller church. Make every effort.
Hindi po pwedeng okay tayo sa simbahan, pagdating natin sa bahay, watak-watak tayo. I'm not telling this sa inyo lamang, even sa akin, sa aking anak, at sa aking asawa. Lahat tayo, we should make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Kailangan nating buuin yung ganap na buo, yung ating pagiging Kristiyano. Hindi lamang sa labas ng bahay, kahit sa loob ng bahay. Dati po ang simbahan nila ay hindi lang yung plenary ang kanilang pagse-celebrate ng kanilang special day. Although they have gatherings na malalakihan, but they also celebrate church services sa kanilang mga bahay, mga home churches. At tingin ko relevant din siya sa panahon natin ngayon. We should also celebrate the Lord's Day on our homes. We eat together. We thank God together. We appreciate kung ano yung ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga buhay natin sa ating mga family. Ang sabi sa 19, make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Do not destroy the work of God for the sake of food. All food is clean, but it's wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. It's better to eat meat or drink wine or to do anything else, but that will cause your brother or sister to fall. Kung magiging reason para mag-fall lang ibang tao, wag na lang natin gawin. So, activity ng sheep and goat ay para ipakita sa atin na ang perception natin bilang tao ay limited. Minsan nadadaya tayo ng preferences natin. We judge or we condemn yung mga kapwa natin Kristiyano. Pero makita natin na iba yung pinapangaral ni Pablo. Although magkakaiba kayo ng pinanggagalingan, iisang Diyos yung dapat nating i-honor. Ano man ang gawin natin, we should honor God. If we sleep, if we eat, if we live, or if we die, we honor God. Yun yung purpose natin. At doon natin dapat i-focus yung ating mga sarili. Kung magre-reflect tayo, Lord, if we pray, tanong natin sa Panginoon, Panginoon, ano po yung nagagawa ko that's causing the decay of harmony within the church? O ano po yung nagagawa ko, Panginoon, na nagkakagatong ako para hindi kami mabuo bilang isang pamilya, ang Kristiyano? Tanong natin sa Diyos. Kasi tayo mismo, dapat nating malaman yon para makapaggawa tayo ng effort, makapag-participate tayo sa lead ng Holy Spirit. Maging sensitibo tayo sa nililid na tayo sa kapayapaan, sa joy. Pero we are resistive kasi hindi tayo aware. Sino tutulong sa atin? Ang Diyos pa rin. Sabi kanina, yung joy, yung goodness, yung peace is brought by the Holy Spirit. Kailangan nating mag-participate. Kailangan nating i-allow ang Spirit to lead us. Consciously, ipa-allow natin ang buhay natin ay magamit. And we should make every effort, pindot, to live in harmony as believers living with differences. I-accept natin na meron tayong differences. Kung yung differences na yan ay hindi reason para sa kasalanan, i-accept natin siya. Halimbawa, yung kasama natin sa bahay, hindi niya kayang maligo sa umaga. Ang simbahan natin sa umaga, huwag mo naman i-condemn yung kuya mo na ayaw maligo. Pupunta pa lang sa church, sira na yung puso niya kasi ayaw lang niya maligo. Di ba? May mga bagay na we can let go. Sa issue nila, Paul, pagkain at saka pagturing ng special day. Basta ang sabi doon, we should do everything to honor God and make every effort to live in harmony. Kanya-kanya tayong sitwasyon. Kanya-kanya tayong reflect.
But naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Masasalamin natin ang buhay sa pamamagitan ng kanyang word. Remember that we are forgiven because of God's mercy and grace. Pinagbigyan tayo ng Diyos. Mayaman siya sa awa at sa grasya, kaya na-forgive yung ating kasalanan. Choose to reflect that mercy and grace to others. Maging merciful tayo sa iba. Maging maawain tayo sa iba. Intindihin natin ang ibang tao. Be a lamp in the taverns that shows these godly attributes. Maging lampara tayo. Makita si Kristo na nasa buhay natin. Sabi kanina, yung Holy Spirit, yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng joy, ng peace, at saka goodness. Be the lamp. Be LTM. Not honoring the church, but God. Si Christ sa pamamagitan ng church. Make every effort to live out your faith. Live a life of goodness, joy, and peace in the Spirit. Meron tayong differences. Yung differences na yan, maraming pinanggagalingan. Dahil sa edad, dahil sa gender minsan, dahil sa trabaho, sa kultura natin na pinanggalingan, sa past natin. Pero sinasabi ni Paul, make every effort to live in harmony. Slide number 43. Up. 42. Make every effort to do what leads to peace and mutual edification. Kasi kung sa loob ng church, we are not harmonious, mapipigilan nun yung pagpasok ng iba pang believers sa loob ng church. Kailangan natin mag-exert ng effort. Hindi dahil naman sa nagkaroon tayo ng conflict, halimbawa sa bahay o dito sa church, ay ayaw na, titigil na tayo. Tandaan natin, yung problema ng harmony, nakita na ni Paul sa church sa Rome. Kaya nagbibigay siya ng advice. Nagbibigay siya ng prescription kung paano siya gagamutin. And we use the same medicine in our present time. Magkaroon tayo ng effort. Sabay-sabay tayo. Baka inaabot na tayo ng kapatid natin, ayaw lang nating magpa-touch. Inaabot na tayo, pero ikaw naman, lumalayo ka unti-unti. Umabot ka din. Make an effort so that we will live in harmony. Di ko alam paano natin magagawa sa bawat isang buhay natin. Pero alam ko na may impact itong salita na to sa atin. Maaring hindi pa ngayon kasi we're living in harmony. Pero darating yung time ng conflict at magagamit natin ang salita ng Panginoon. Maaring magamit pa to ng mga bata pa sa generation nila. Or maaring magamit na sa present time. Ano ang mahalaga? Ang mahalaga, ma-honor natin ang Panginoon sa lahat ng aspect ng ating buhay. That we live and die to honor God. As we make the effort to live in harmony, naway mapapurihan natin ng Diyos sa ginagawa natin. Inaniyahan ko po na lahat na tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa salita mo. Though napakatagal na po itong naisulat ni Paul, we believe, Lord, that as we reflect these words in our present lives, we know, Lord, that your word has the power to guide us kung paano namin dapat i-live ang buhay namin dito sa present generation namin. Ama, nagtitiwala kami sa kapangyarihan mo. Titiwala kami din, Lord, na ikaw yung kumakatok sa aming puso, na nagpapakita sa amin ng aming pagkukulang,
Dalangin namin, Lord, ang kalakasang nagmumula sa iyo. Na mapaglabanan namin yung shortcomings namin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu. We entrust everything to you, Lord. Alam po namin na, alam mo po na gusto na naming mag-glorify, ma-worship sa lahat ng pagkakataon. Use this church, Lord, to showcase your goodness, the power of your love. Gamitin mo po kami, Lord, bilang isang instrumento sa church na to. Gamitin mo po kami bilang salamin na magpapakita sa mundo ng harmony within the church. Though we have differences, Lord, we trust everything to you. Fix our lives, Lord. And we are here na consciously allowing you, Lord, to use us as your instrument para mag-glorify ka. Bless everyone, Lord. Bata man, matanda, may babae man o lalaki, Panginoon, we submit ourselves to you. At nawa, Panginoon, our effort na mag-glorify ka sa pamamagitan ng pag-live in harmony ay maging paraan namin ng pagsamba. Hindi kami natatakot sa hirap, Panginoon. Ang ayaw po namin ay yung hindi ka malulugod sa aming mga buhay. Gagawin namin to, Lord, ang advice ni Paul, kasi naniniwala kami na sa paggawa namin nun, ikaw ay matutuwa sa amin. So we entrust everything to you, Lord. May we live peacefully and harmoniously as a church. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hello. Magandang umaga po muli sa kanila. Huwag po kayo mag-alala at hindi po tayo mag-preach. Praise God. Napakaganda po ng message ni Lord, ano? So, alam mo, ang Diyos, talagang kumakausap sa atin, mga kapatid. At napakabuti niya. Ngayon po ay dadako tayo sa pangalawang gawain na kung saan ay every first Sunday of the month ay nagkakaroon po tayo ng tinatawag na banal na hapunan, mga kapatid. Bago po tayo magsimula ng mga awitin at ang ating gagawin, nais ko munang ibigay sa inyo na ang banal na hapunan ay napakaganda. Alam niyo, ako tinatawag ko po itong parang the table of God. Parang ganun po sa akin, no? So kanina, yung message, di ba, ang ganda, no? So mamaya may iba-iba tayong mga pananaw. At tamang-tama naman, nung habang pinag-aaralan ko to, baka mamaya yung iba, bakit sinasabi yung banal na hapunan? Ang umaga ngayon. So whatsoever it is, brothers and sisters, ang mahalaga, meron tayong ginaganap na ganitong gawain. Sapagkat, anong sinabi ng Panginoon? Kung titignan po natin sa Biblia, mga kapatid, sa Matthew chapter 18, pwede ba natin pakita? Matthew 18:18. Gusto ko lang pong, kailangan po nating ipaliwanag lalo sa mga kabataan, no? Sa mga next generation, para malaman nyo po. Kasi baka mamaya magtalo-talo, oy, banal na hapunan, ang aga-aga ngayon, dapat mamayang gabi pa kayo. Pwede pong ganun eh. Minsan may mga nagtatalo ko talaga sa ganung bagay. Tingnan po natin ang Matthew chapter 18, verse 18. Basahin natin dito. Basahin ko na lang po, no? Matthew 18:18 na yan. Matthew chapter 18, verse 18. Ito pong sabi ng Panginoon. Tingnan po natin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Anuman ang ipagbawal ninyo sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang ipahintulot ninyo sa lupa, ay ipahintulot din sa langit. So mga kapatid, itong verse na ito, mga kapatid, ito po yung binigay ng Diyos sa atin eh. Blank pages para sa atin. So ibig sabihin, anumang pagkakaisa natin, no, na gaganapin o bawat bagay na pagkakasunduan natin, ito po ay
binaback-upan tayo ng heaven. Kung titignan po natin yung verse 19, sabi sa 19, sinasabi ko rin sa inyo na kung magkasundo ang dalawa sa inyo dito sa mundo na ipanalangin ng anumang bagay, ipagkakalob ito ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. So mga kapatid, hindi lang naman isa tayo hindi lang naman dalawa. So marami tayo. So once na magkaisa tayo about sa ganitong gawain, no, yung banal na hapunan, backup natin ng Lord. Ibig sabihin, approve sa Diyos, mga kapatid. Kaya whether tawagin natin tong banal na hapunan, Last Supper, kung tawagin kasi sa Panginoon, o kaya kung sa tanghalian, banal na katanghalian, wala pong problema. Kahit anong gusto mo. No? Ang mahalaga, why are you celebrating this? Because you remember God. Yun ang importante. Na naniniwala ka, pinaparangalan mo, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Yun po ang kahalagahan. So, napakahalaga, mga kapatid, ang ganitong gawain na, alam niyo, masarap po ito kasi pag ginaganap to every month, dapat masabik ka Bakit? So, sobrang pagka-busy mo sa buhay na ito, mas masarap yung may ganitong gawain, talagang maalala mo. At the same time, mga kapatid, maganda to, every first Sunday of the month, hindi sobrang tagal. Kung isang taon na, halos nakalimutan mo na, naalala niyo yung turo ni Pastor Jess, yung mga ginawa mo ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, still, maaalala ng Lord, nakapagsalita ko ng hindi maganda sa sa parents ko, naging matigas ako. Alam mo, pwede mong sambitin lahat dito. Pagkakataon natin ito, mga kapatid. Because our life, hindi natin alam. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, isang araw. Ang mahalaga at least nakapag-confess ka. No? Mas dito, sagrado, mga kapatid. Yun po ang kahalagahan. Pwede na po nating ipasa yung communion. At may aawit po ba?
Buksan po natin ang Bible sa 1 Corinthians, chapter 11. Again, for the sake ng ating mga kapatid, no, na lalo yung mga hindi pa masyadong alam, no, yung mga ganitong bagay, maging sa mga kabataan, sa mga young people, napakahalaga nito. Kahit anong umaga, tanghali, gabi, wala pong problema. Ang mahalaga, you are doing this because you remember God. Yung pag-ibig niya na ibinigay sa atin. Mga kapatid, itong ginagawa natin ay isa po ito sa mga ordinansa, no, na importante sa ating church, sa ating buhay. At gagawin po natin ito, no, kailangan maintindihan mo why you are doing this. Hindi ka lang basta kain ng kain, iinom, parang walang saysay. Dapat malaman mo yung kahalagahan nito. Alam mo, may sinasabi ang Panginoon dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 27. Tingnan, basahin po natin. Kaya nga, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon nang hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So, biruin mo, ang tinapay po ay sagisag ng kanyang katawan. At yung ating inumin ay sagisag ng kanyang dugo. Kaya hindi po, ay ano ba yan, bakit tinapay? Dapat yung ano, mamaya meron na iba, dapat yung parang otsa ba yun? Whatever. Ang mahalaga, you are doing this. This is only a sagisag lamang. Nag-represent lang ng kanyang katawan. Pero ang magandang po nito mga kapatid, hindi tayo parang nagbibiruan o naglolokohan, kundi may kahalagahan to. Kaya nga, kung tutuloy po natin ang word, sabi niya, kailangan suriin ng bawat isa ang kanilang sarili. Kasi hindi biro eh. Kasi kung gagawin lang natin to na, ba yan, every first Sunday of the month, ginagawa lang, okay lang yan, tapusin lang natin. Kung walang pagpapahalaga ang iyong ginagawa, ganito nakapaloob ka. Kailangan suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Bakit? Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nito nang hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. So meaning mga kapatid, it is very, very important, mahalaga na malaman mo na bakit may ganito tayo sa ating church. Sapagkat ipinapahayag natin ang buhay ni Kristo na ibinigay niya sa atin, na instead na tayo ang dapat mamatay sa krus, maparusahan. Pero because of His love, ganito po. And kung meron pa akong sinasabi ang Panginoon, tingnan po natin, no? Sa verse 23, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon. At itinuturo ko naman sa inyo, nung gabing traidorin ang Panginoon Jesus. Kumuha siya ng tinapay, at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. So napakahalaga mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon, itong sagisag ng kanyang katawan. Bilang ano? Pag-alaala sa kanya, mga kapatid. Everybody, let's all stand. At pagkatapos niyang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito, ang bagong kasunduan ng pagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa atin. So yung juice na ating ginawa is representing the blood of Christ. At anong nangyayari? Bilang pag-alaala din natin sa Kanya. Mga kapatid, napakahalaga. Sa mga young people, hindi ito basta-basta para lang, ang tawag doon, makaraos lang, hindi po. Kailangan pag may ganito tayong gawain, dapat masaya ka, tsaka talagang yung pagkakataon, yun ang importante. Yung pagkakataon, Lord, thank you, makakasama ko sa ganito. Why? All the sins we commit, mga kapatid, sa isang buwan, kung hindi ka pa nakakapagsisi, hindi ka pa nakakahingi ng tawad, anong sabi ng Panginoon? Suriin mong mabuti bago mo gawin ito. Suriin mo ang sarili mo. Baka mamaya nakapag-judge ka kung kani-kanino. Nakapag malaki ka, nagyabang ka.
Everything, mga kapatid. Why? Kasi pag hindi mo sinuri, nagdadala ito ng parusa sa iyo. Ikaw mismo ang nagdadala ng parusa sa sarili mo. Kaya nga sa verse 30, tingnan niyo po ang nangyayari. At ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang may hina at may sakit at ang ilan ay nangamatay na. So ganun po talaga. Yun yung parusa na maaring matanggap mo kapag hindi mo binigyan ng halaga yung ganitong gawain. Mga kapatid, taas po natin ang tinapay. Hallelujah. Lord God, thank you so much, Lord. Sapagkat sa iyong buhay, kami nagkabuhay. Salamat, Lord, sapagkat ikaw, Lord, ay nakilala namin, Panginoon. At napakahalaga sa amin, Lord, bilang Kristiyano, ay makilala ka, O Lord. Kaya sa aming buhay, Lord, na meron kaming buhay ngayon, na kung saan, Lord, ay hanggang ngayon, Panginoon, ay patuloy kaming nabubuhay dahil sa iyo, Panginoon. Lord, narito ang sagisag ng tinapay na iyong pinagkaloob sa amin. Hayaan mong ito'y basbasan mo, Lord, na maging sagisag na ng iyong katawan na aming pagtanggap sa aming pagkain ito, Lord, tunay na, Lord, magbigay ito ng buhay muli sa aming buhay. Hinihingi po namin, Lord, ang lahat ng kapatawaran sa lahat po ng kasalanang aming nagawa. Sa isip, Lord, sa salita, Panginoon, at sa lahat ng bagay, maging mga lihim, Panginoon. Lord, ikaw ang tanging nakakaalam ng lahat. Kaya sa pagkakataong ito, Lord, ayaw naming sayangin na hindi mabigyan ng halaga ang ganitong gawain. Sapagkat ito'y napaka-importante para sa amin, Panginoon. Lord, basbasan mo ang mga elementong ito, ang tinapay, at ang aming iinumin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kapatawaran, sa lahat po ng bagay na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maging sa araw na ito, sa pagpapatawad mo sa amin. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. At sabay-sabay po nating inumin. Tayo po'y manalangin, Lord, salamat po sa biyayang ipinagkaloob niyo po sa amin. Kayo po ang siyang mapapurihan at mapasalamatan sa lahat po ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.
Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa napakaraming biyayang pinagkaloob mo sa amin ngayon. Yung kami ay makarating dito na ma-express namin ang aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan ng awitin, sa pamamagitan ng paghahanda ng aming mga sarili, sa pamamagitan, Lord, ng pagtutok namin online sa gawain. Alam namin, Lord, ito ay malaking blessing para sa aming lahat. Dahil alam namin sa pamamagitan ng kapahingang binibigay mo po sa amin, we are being refreshed. And we have the chance to grow, Panginoon, yung aming pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ng pagdinig ng mga awitin at salita mula sa Bible. Maraming salamat sa iyo. Lahat ng ito ay dahil sa biyaya na mayroon ka. Dahil sa mercy na mayroon ka. Salamat sa grace na nararanasan namin. Panginoon, kami dito sa LTM ay sama-samang nananalangin ngayon sa pagtatapos ng aming gawain. Umaasa kami sa pagbasbas na ibibigay mo po sa aming lahat. We are thirsty, Panginoon, sa blessing na ibibigay mo sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, nawa maranasan ng bawat isa ang pagpapalang nagmumula sa langit. According to your will, Panginoon, sa kalooban mo, ma-receive nawa namin ang empowerment sa buhay namin bilang mga Kristiyano. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.